Maaliwalas ang kalangitan, at maraming bituin, napupuno ito ng mga kumikinang na bituin. At ang simoy ng hangin ay malamig sa bawat dampi sa iyong balat. Siya si Drake Almonte sa loob ng kanyang silid kung saan may balcony. Mag-isang uminom ng alak. Parang kailan lang nagtatalo sila dahil kay Andrew. Mas mahal ng mga magulang niya ang bunsong kapatid, kaysa kanya na ginawa naman ang lahat para maging proud sila. Pero hindi pa rin sapat, at hindi pa rin maiwasang ikumpara siya kay Andrew. Dahil sa uri ng pamilyang mayroon siya, natututo siyang magbisyo. At lahat pinasukan niya upang may paglabasan siya ng sama ng loob. At pandaliang makalimutan ang sama ng loob. Hindi niya namamalayang napapasama na siya sa mga barkada. Wala na siyang ginawa noon ang masangkot sa iba't ibang gulo. Sa tuwing binubuli siya ng kaklase noon, nilulumpo niya ito, at madalas rin siyang natatawag ng head office, at sunod namang tatawagan ang kanilang mga magulang. Madalas napapalo at nasabyunan siya ng ama sa tuwing nakakagawa siya ng mali ay may parusa, paluluhurin siya sa lupa na may kasamang asin, at 4 na oras nakaluhod roon. Kahit masakit tiniis niya ang lahat. Mula noon pinaluhod siya sa asin, at hanggang ngayon may piklat pa rin ang mga tuhod niya dahil sa sugat. Dahil sa takot sa ama, at sa malupit nitong magparusa. Iniiwasan niya nang ma-involved sa gulo, at nag-focus sa pag-aaral hanggang college. Ngunit, day before graduation nasangkot sa gulo si Andrew. Natapos nito ang babaeng naabuso. At dahil sa takot ni Daddy makulong ang bunsong kapatid, inutusan siya nitong linisin ang kalat ng kapatid, upang hindi ito makulong. Labag man sa loob ay sinunod niya pa rin ang ama sa takot na itakwil siya, at kamuhian ng ama. Muling sinimsim ni Drake ang alak na sa baso, habang naikuyom ang mga kamao. Muli niyang sinariwa ang nakaraan. Hindi natatapos ang problema, dahil sige pa rin sa paggawa ng kalukuhan si Andrew, at siya lagi ang nautusang tagalinis. Minsan inisip ng ibang makakilala sa kanya ay masamang tao siya, dahil sa gulong sinangkutan niya. Hindi alam ng iba tagasalo lang siya ng mga kasalanan ng iba. Kung ano man siya ngayon, kung masama man ang tingin sa kanya ng ibang tao. Wala siyang pakialam. Ano ba? Bitiwan niyo ako, sigaw ni Violet. Kinaladkad siya ng 2 lalaki, at dinala sa ibang silid. Binitiwan naman siya agad, pagkapasok sa loob ng silid. Boss! Nandito na po siya. Marahang lumingon si Violet sa kanyang likuran. Napahigpit ang hawak niya sa damit nang makita sa personal ang tinawag nitong boss. Napaatras siya ng bahagya ng dahan-dahan itong lumapit sa kanya, at hinawakan ng mahigpit ang magkabilaang balikat niya. How are you, Violet? Sa malamig na boses. Nagtaka itong halikan siya pero agad siyang umiwas. Sandali itong humugot ng malalim na hangin, at hinawakan ang kanyang baba para halikan. Huwag! Nagpumiglas si Violet. Pero hindi siya makakilos, dahil sa mahigpit na paghawak sa katawan niya, sa mga malabakal nitong mga kamay. I hate you. Mura niya dito, nang bitiwan siya. Sinipa niya ito sa at napalukso-lukso ito sa sakit. Kaya naman sinamantala niya ang pagtakas dito. Violet. Galit nitong boses na sigaw. Hindi natuloy ang pagtakas ni Violet, dahil may hamarang sa kanya ang 2 lalaki. Hindi pa pala ito umalis ng silid. You can't escape me, baby. Nakatayo ng maayos si Drake, at mabilis itong nakalapit sa kanya. Muli siya nitong nahawakan, at inikot ang braso sa malambot niyang baywang. Hinalikan siya nito sa buhok. Thank me because I can't hurt you anymore. Sininyasan nito ang mga tao na lumabas ng silid. Napalunok ng laway si Violet. Gusto niyang kumawala dito, pero kinulong siya ni Drake sa mga bisig nito. Let me go. Mahinang sabi niya. No, I miss you. Ang tagal kitang hinanap, at dito lang kita sa Pilipinas matagpuan, kapiling si Arman. Binibigyan mo lang ako ng dahilan para tapusin siya. Lumakas ang pintig ng puso ni Violet. What? Pinilit niyang humarap dito, pero hindi siya makakilos. I can't accept you left me to go back to your ex-husband. Why? You know how much I love you, Violet. I changed because of you. Inalis ni Drake ang ilang hibla ng buhok ni Violet, at dinampyan ito ng pinong halik. Bigla naman humarap si Violet sa lalaki, nang maramdaman ang pagluwang ng pagkayakap sa kanya. Mahal, niluko mo ako, Drake. Maraming beses akong nagtiis sa'yo.
Iyong sinasabi mong nagbago ka dahil sa akin. It's not true. Nothing in your vocabulary will change. I will change. Give me one chance. Trust me. Come with me. Sa malumanay na sabi ni Drake sa babae, napailing naman si Violet. Kunot noong napatingin si Drake sa babae. Come on. Come with me, Violet. Sa mahinahon na pakiusap. No, Drake, I can't. Why? Because of that man. Napalitan ng mataas na boses, ang kaninang pinipigilang emotion ni Drake. Yes. Dahil na-realize kung mahal ko siya. Kaysa sayo. Lumayo ito sa kanya, at tumalikod sandaling nag-isip. Kinakabahan naman si Violet sa tumatakbo sa isip ni Drake. Nang lumingon sa kanya, namumula na ang mga mata nito na parang galing sa sandaling pag-iyak. Drake, do you think I'll let that man take you from me, ha? Mawala na lahat, not you, Violet. Sabay turo sa kanya. Ilang beses namang napalunok ng laway si Violet. Naramdaman niyang mga kamay ni Drake nasa kanyang leeg. Drake, no. Please. Kung hindi ka babalik sa akin then, I'll just finish you, and I'll finish Arman next, and then we'll go to heaven together. If you hurt me, our son will hurt too. Pag-amin ni Violet, natigilan sa pagpisil si Drake sa kanyang leeg. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Violet para kumawala dito sa lalaki. Pero, bago siya tuluyang makalayo sa lalaki, nahawakan nito ang mahabang buhok niya. Where are you going? Are you fooling me? Nagsasabi ako ng totoo, buntis na ako nang umalis sa France, Drake. At kailan ko lang nalaman, dahil sa takot ko maipanganak ito na walang ama. Si Arman ang tinuro kong ama ng anak ko. Dahil sa pag-akalang hindi na tayo magkikita pa, at pinilit ko naman mag-reach out sa'yo, pero hindi ka na ma-reach out. Pinisil nito ang baba niya ng mariin. You know I don't want a child. That's one of the reasons why I didn't bother to contact you. Because you don't want to have children. And the reason why, I don't want to go back to you. Binitiwan siya nito, at napaupo sa malaking kama na sa likuran. Kaagad rin namang dumugo ang gilid ng bibig niya, dahil sa pagkakatama ng malaking bato sa singsing sa kamay ni Drake. Get out. Huwag mong saktan si Arman, Drake. And why not? He finished my brother. Naikuyom nito ang mga kamao, at agad nagsali ng alak sa baso, at basta naman nitong iniinom na parang tubig. I know Arman wasn't the one who finished Andrew. At sino sa tingin mo gumawa, kung hindi siya, ha? You. Saglit na tigilan si Drake sa muling pagsali ng alak sa baso. Ngumisi ito ng mapait sa kanya. What? He is my brother? Did you hear that yourself? And now you accuse me. Buong tapang namang hinarap ni Violet si Drake. Matagal ko nang alam na hindi kayo okay ng pamilya mo. Kaya ka nga nagpunta sa France. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam ko lahat, Drake. Napapagod ka na kaya mo siya pinatapos, at ginamit mo si Arman para siya ang ako sa kasalanan mo. Pinalabas mo sa lahat na sa France ka, pero ang totoo matagal ka na nandito sa Pilipinas, na hindi alam ng pamilya mo. Magaling, magaling. Violet, iyan ang gusto ko sa iyo, masyadong madaldal. Sabay hila sa kanyang buhok ng madiin. Parang matatanggal ang anit niya sa sobrang sakit. Drake, nasasaktan ako. Ang pagkakamali mo lang, masyado kang pakialamera. Ang ayaw ko sa lahat iyong masyadong brat. At dahil dyan sa ugali mo kaya ako naiinis sa'yo minsan. Wala kang pinagkaiba sa daddy ko. Mautos at demanding. Drake, nahirapan siyang huminga, dahil sa ginawa nitong paghawak sa kanyang leeg. Kinakabahan si Violet. I know you are not satisfied with me, even if we are still together. Wala kang ibang bukang bibig ang dating asawa mo, you think I don't know what you're doing, ha? Napalunok ng laway si Violet. And you are no different from me, Violet. He added, he said. Hindi yan totoo. Yes, Violet. Kung totoo mang sa akin iyang pinagbubuntis mo, hindi mo pa rin mabibilog ang ulo ni Arman, kapag sinabi ko sa kanya ang totoo. What do you want, para lubayan mo kami, ha? No, Violet. Isa lang ang gusto ko, ang makuha si Arman, at aminin ang pagtapos niya sa kapatid ko. Dahil kung hindi mamatay tayong lahat dito, para makaligtas sa lugar na ito, tanging buhay niya lang ang magliligtas sa atin dito. Ikaw nagdala sa amin dito, para mapilitang pumunta si Arman sa'yo.
Bakit sabihin mong tanging siya lang ang makakaligtas sa atin ha? I promised Daddy, that I will present to him the real killer of Andrew. When I couldn't present Arman to him, the Blackhead will finish me immediately. Ha! Ang Blackhead ang pinakatamaas sa Black Arrow, sila ang mas makapangyarihan at walang puso tumapos. Si Daddy isa sa mga member at elder. Kahit agad-agad na si Daddy protektado pa rin siya ng Blackhead at si Andrew. Dapat si Arman lang yumako ng lahat para makaligtas tayo. Walang hiya ka. Sana hindi mo tinapos si Andrew nung nabuhay pa ito sa hospital. Pero dahil sa'yo Drake kaya mamatay si Arman. Dahil tinuluyan mo sa hospital ang kapatid mo kahit pwede pa itong mabuhay. Lahat planado mo. Yes, I admit that I really planned to finish my own brother, because I wanted all the love of my family and wealth. You're crazy. Own brother finished and someone else will pay. Napapailing si Violet sa nalaman. Sira ulo na, kung sira na ulo ko. Dahil matagal nang sira ang ulo ko, Violet. Don't try to betray me, now you know my secret. Kung ayaw mong, ngayon palang ay alisin ko iyang ulo mo sa katawan. Bakit kailangan tapusin ang kapatid mo? He didn't do anything else to give Daddy a headache. The only way to keep Daddy's head from hurting is to finish him. Masayang sabi nito. Wala kang makikitang nagsisi ito sa ginawa sa kapatid. Nakatali ang mga kamay at mga paa ni Doris. Binusalan din ang kanyang bibig. Kaya naman hindi niya magawang sumigaw. Sa kanan naman niya ay si Violet. Gaya niya nakatali rin ang mga kamay at mga paa nito sa loob ng silid na madilim, at nakandado mula sa labas. Gustuhin man nilang sumigaw hindi nila magawa, dahil sa nagkotikip sa mga bibig nila ni Violet. Hindi maganda ang pakiramdam ni Doris, pinapawisan siya ng malamig, at naghihina parang babaliktad ang kanyang sikmura. Pero pinilit niyang maalis ang tali sa paa. Hindi siya sumusukong alisin ito, kahit pa hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Nang maramdaman niyang lumuwang ang pagkakatali, laking tuwa niya. At minamadaling alisin ito sa paa. Nang matanggal sunod niya namang inalis ang nasa kamay. Nang tuluyang maalis ang mga tali sa paa at kamay. Kaagad niyang inalis ang panyo sa bibig, at tinapon kung saan. Kahit madilim pilit niyang inaaninag sa madilim si Violet. Kanina pa ito tahimi, kahit kunting kaluskos wala siyang narinig mula rito. Ano kayang nangyari dito? Ano kaya ang ginawa dito? Bakit hindi na ito nagsasalita nang ibalik sa silid? Violet, mahinang sabi niya, baka marinig siya mula sa labas ng pinto, at muling itatali naman. Violet, tawag niya ulit, at niyugyug ang balikat ng marahan. Pero napatayo siya sa gulat, nang makitang duguan ito nang magkamansa ang mga kamay niya. Violet, bakit may dugo? Anong nangyari sa iyo ha? Bamulong ito at may sinasabi na hindi niya gaanong narinig, kaya naman nilapit niya pa ang sarili dito. Ang baby ko. Malinaw sa tainga ang sinabi ni Violet. Nakaramdam siya agad ng kaba na hindi maintindihan. Buntis ka? Tanong niya dito. Iligtas mo siya, please. Mahinang sabi sa kanya. Ayaw ko siyang mamatay. May luha sa gilid ng mga mata nito. Ano ba nangyari ha? Bakit dinyugaw ka Violet? Si Drake. Ha? Anong ginawa ni Drake sa'yo? Ligtas mo siya Doris. Nagmamakaawa ako sa'yo. Biglang napayuko si Doris nang makarinig ng putok ng baril, at ingay sa labas ng pinto. Kinakabahan namang nagtago agad si Doris sa likod ng pinto. Babalik ako. Makakaligtas ang baby mo, tayo. Sabi niya sa babae bago tinungo ang pinto. Bumukas ito at pumasok ang mga apat na lalaking purong nakaitim ang mga suot. Hanapin niyo ang babae, sabi ni boss. Sabi ng isang lalaking namuno sa grupo. Wala siya dito. Sagot naman ng isang lalaki. Diyan lang iyan bugok. Hanapin mo dahil kung hindi tayo ang tatapusin. Anong nangyari sa babaeng isa? Duguan boss. Dalhin niyo siya sa klinik. Mauturidad nitong utos. Boss, hindi tayo makalabas papuntang klinik, diyan ang mga grupo ng kalaban niyo. Sigaw ng isang lalaking may dalang Armalite, at sinturon na puno ng bala. Natakot kayo, hindi nyo ba kayang harapin sila at tapusin ha? Kasi marami sila at dyan rin ang mga grupo ng ama nyo, kapag nalamang nilang tinulungan natin ang babaeng iyan, at hindi natin nahanap ang babaeng pinakuha niya, lagot tayo. Mura ng isang lalaking.
Saglit lang nito tiningnan si Violet, bago umalis ng silid. Hindi pa siguro nakalayo ang wife ni Arman, kung sakaling nakatakas. Kailangan natin siya ng buhay. Team namang nanalangin si Doris, na hindi makikita sa pinagtaguan niya. Bakit hindi natin tanungin ito boss, baka may alam po siya. Turo ng lalaki kay Violet. Lumapit at yumukod agad si Drake para tanungin si Violet. Ngayon wala itong sagot, dahil nawalan na ito ng malay. Dinyugo ito ng sobra. Bago binalik sa silid si Violet, pinilit namang makipag-ano sa lalaki si Violet. Kahit ayaw nito, kaya siguro ito dinyugo ng dinyugo dahil sa stress. She can't breathe. Nang marinig iyon ni Doris, nagpatikip siya agad sa bibig, upang hindi makagawa ng ingay. Isang putok ng armas malapit sa silid, at naalarma naman ang mga apat na lalaki. Boss, kailangan natin umalis dito bago pa tayo maubos. Hindi. Kailangan natin mahanap ang babaeng iyon na itindihan mo ba ha? Pero, sa hindi sinasadya napasigaw si Doris. Nang makita ang pagbagsak ng lalaki sa harapan niya mismo, at nakadilat ang mga matang napaharap sa kanya, dahil sa shock ay saglit siyang nablangko. Wasak ang taas ng lalaki. Naramdaman niya na lamang may humila na sa kanya patayo, at kinaladkad palabas ng silid. Dahil blanko ang isipan ni Doris. Parang robot na itong sumunod sa paglalakad. Sa kabilang dako naman ay nakipagbarilan si Arman sa mga tauhan ng organisasyon, at isa pang grupo. Masyadong marami ang mga ito kumpara sa kanilang grupo, pero hindi siya uuwi hanggat hindi mabawi ang asawa. Arman, mukhang mamatay na tayo dito, marami sila. Kung natatakot ka, iwan muna ako. Umalis ka na, hindi ako uuwi, hanggat hindi ko nakikita ang asawa ko. Hindi kita iiwan dito. Mabuti pa maghiwalay tayo. Hiwalay. Kailan pa naging tayo? Pabirong sabi sa kanya ni Gabriel. Kumilos ka na dyan, baka mamaya mabaril ka na. Puro kakalukuhan kahit mamatay na tayo. Kaya nga joke na kita bro. Baka huling joke ko na ito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang masamang damo hindi madaling namamatay, at masamang damo ka bro. Mabuti pa doon ka, dito naman ako. Makuha ko lang si Doris. Agad tayo aalis dito. Sige bro. Sana buhay pa ang asawa mo. Buhay siya, alam ko. Hay pag-ibig. Bro, mukhang mahal tayo ni Lord. Dumating na ang rescue team natin. 3 helicopter mula sa himpapawid ang dumating, at marami itong kasamang militar. Talagang kumuntak ka pa sa uncle mo ha. Commandant lang sa kanya si Gabriel. Of course. Alam kong hindi basta-bastang kalaban sila Drake. Ayaw ko naman mamatay dito. Very good ang ginawa mo. Talagang very good ako Arman. Nadaplisan ng bala si Gabriel sa kanang braso. Gabriel. Agad namang nilapitan ni Arman si Gabriel. Matapos barilin rin ang bumaril dito. Bro, parang mamatay na ako. May huli akong habilin bago ako mamatay. Iyong pusa at aso ko, ikaw na bahala sa kanila ha. Mahal na mahal ko iyon. Napasigaw ito sa sakit, nang pisilin ni Arman ang sugat nito sa braso, na malayo naman sa bituka. Ouch! Malakas nitong sigaw. Sabi ko sa'yo, tigilan mo iyang kalukuhan mo. Inis niyang sabi dito. Sorry naman. Sinabi ko lang sa'yo para hindi naman kawawa ang mga alaga ko, kapag nawala ako bigla. Pag ikaw namatay, iyang mga alaga mo hindi ko aalagaan. Alam mo ang gagawin ko sa kanila, ipamigay ko na lang, kaysa alagaan ang mga iyon. Sandali, di ba si Doris iyon? Napalingon agad si Arman sa likuran niya. At si Doris nga hawak ni Drake, palapit ito sa kanila ni Gabriel. Arman de la Fuentes, hawak ko ang pinakamamahal mong asawa. Malakas na sigaw ni Drake. Tulungan mo ako Arman. Pakawalan mo siya Drake. Narito ako. Ako naman ang kailangan mo eh. Lumabas rin kung saan ang mga kasamahan ng ama ni Drake. Walang hiya ka de la Fuentes. Tinapos mo ang anak ko. Si Don Almonte. Tinapos mo si Andrew. Ako lang kailangan nyo. Huwag nyo idamay ang asawa ko dito, Don Almonte. Sa kalmadong boses na sabi niya sa grupo. Arman, tinapos mo ang kapatid ko, dapat lang buhay mo rin ang kabayaran. Si Drake. Hawak nito si Doris. Arman, pabayaan mo na lang ako. Umalis ka na lang. Hindi ako aalis dito, na hindi ka kasama Doris. I'm sorry.
Kung nadamay ka sa gulong pinasok ko, pero huwag kang mag-alala, makakaligtas ka. Arman, pabayaan muna akong mamatay dito. Hindi ako makakapayag saktan kanila. Hindi Arman. No Doris. Ang sweet nyo naman. Gigil na sabi ni Drake, at nagpaulan ng bala ang ibang grupo, dahilan para maitulak si Doris sa lupa. Gumapang naman si Doris sa sulok, habang abala ang mga ito sa pagpalitan ng putok. Ngunit may humila sa buhok niya patayo. Namilipit sa sakit si Doris. Saan ka pupunta? Si Tanda. Kahit matanda na malakas pa rin ang loob lumaban at makasabayan. Sir, hayaan niyo na po ako makatakas please. Nagmamakaawa siya dito. Hayaan. Never. Tinapos ni Arman ang anak ko. Dapat lang kunin ko rin sa kanya ang taong importante. At ikaw iyon. Huwag. Umabot sa tainga ni Arman ang malakas na sigaw ni Doris. Nakita niya itong natumba sa lupa, at dahil sa emosyon niyang umaapaw lumabas si Arman sa pinagtataguan, at buong tapang binaril ang mga kaaway. Wala siyang ibang iniisip ang puntahan ng asawang nakahandusay sa lupa. Doris. Arman. Please. Huwag mo akong iwan. Hindi ko na kaya pa, hindi ako makahinga. Hindi, lumaban ka. Ang mga anak natin. Huwag mo silang pabayaan kung wala ako. Bumagsak ang katawan ni Doris sa kanyang lap. Napasigaw si Arman sa sakit at galit. Nagdilim ang paningin niyang tumayo, at hinarap ang matandang bumaril kay Doris. Nabalot ng takot si Don Almonte, nang makita ang galit na mukha ni Arman. Isang pagkakamaling tinapos mo ang asawa ko. Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mo. Tinapos mo anak ko, at nararapat lang din sa kanya kabayaran ng pagpatay mo sa anak ko. Hindi ako ang tumapos ni Andrew. Si Drake ang tunay na tumapos sa kanya. Hindi iyan totoo. Ikaw ang tinurong bumaril kay Andrew, kaya siya namatay. May pulso pa nang dinala sa hospital si Andrew, pero inutusan ni Drake ang doktor na tapusin si Andrew ng tuluyan, at sa ganun ako ang pagbintangan. Hindi magagawang tapusin ni Drake ang kapatid niya. Ikaw ang tumapos kay Andrew. Kinalabot nito ang armas at nadaplisan siya sa braso. Kung hindi siya nakatago baka patay na rin siya. Hindi mo kilala si Drake, masahol pa siya sa lahat. Kaya niya tinapos si Andrew dahil sa magiging controlling mo sa buhay niya at pagmanipulative, iyon ang dahilang nakikita ko. Hindi. Bahala ka sa buhay mo, kung ayaw mo maniwala, wala na akong oras makipagtalo. I'm tired. Paglabas niya sa pinagkublihan, babarilan niya sana ito pero naunahan siya ni Drake. Hindi akalain niyang magawang tapusin ni Drake ang sariling ama. Bakit? Huling sinabi nito bago matamba sa lupa. Sunod naman siyang hinarap ni Drake. I'm sorry dad. Harapin mo ako Arman, huwag kang magtago sa likod ng pader na iyan. Masama ka Drake. Tinapos mo na nga si Andrew. Tinapos mo pa ang ama mo. Kasi naman nakakapagod maging anak niya, at ikaw na ang sunod kong itumba. Nagkatutukan ng armas si Arman at Drake. Ang swerte mo dalawa ang babae, at pinagsabay mo pa. Wow! Yabang mo talaga kahit kailan. Shut up! Hindi ko sila pinagsabay, dyan ka nagkakamali Drake. Inunahan niya itong bumaril. Natamaan ito sa binti, dahilan para mapaluhod ito sa lupa. Wala pa ring nagbago, mahusay ka pa rin bumaril. Tumawa ito matapos ito samuka ng dugo. Pinilit nitong tumayo pero muli itong napaluhod, dahil may ibang bumaril dito si Don Almonte, bago ito tuluyang nawala ng hininga. Dumating ang ibang kasamahan, at mayroong rin ambulance na magdadala sa hospital kay Doris. Maraming patay sa paligid dahil sa bakbakan. Nakaligtas naman si Gabriel. Galos lang mayroon ito sa katawan. Pero si Violet naubusan ito ng dugo. Dahilan ng kamatayan nito ng maaga. Nakaligtas naman si Doris sa panganib, dahil agad nakapagbigay ng dugo si Arman. Ngayon ililipat ito sa malaking hospital sa Manila. Ingatan niyo ang asawa ko. Sabi niya sa mga nurse. Relax bro, ligtas na siya at ang anak niyo. Ang tapang ng asawa mo. Si Gabriel. Salamat. So paano tapos na ang kwento mo? Kwento ko naman ang tatahakin ko. Nakangising sabi ni Gabriel sa kaibigan. Ano naman kayang kwento ng buhay mo? Baka puro lang babae hindi na healthy, pero good luck. Sabay tapik niya sa balikat ni Gabriel.
Kahit anong bagyong darating sa buhay ng isang tao, darating pa rin ang panahon na maging masaya at tahimik na buhay na gusto mo, matapos lagpasan ang lahat ng pagsubok. Ngayon napagpasyahan ng mag-asawang manirahan sa Pangasinan pagkalabas ng hospital. At ngayon masaya at buong pamilyang magkasama.